Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Noong labanan sa Sky Crossing River, nilipol ni Wei Xian at ng Dark Knight Fanzong ang lahat ng iba't ibang lahi sa paligid ng ilog. Ang tunay nilang layunin ay ang buto ng puting mamamayan. Kalaunan ay inilipat nila ang kanilang target upang hanapin si Chang Huang. Kahit si Wei Xian at Fanzong ay hindi alam ito. Hinihinala ng palasyo na noong labanang iyon, lumubog si Chang Huang sa ilog kasama ang buto ng puting mamamayan. Interesado si Fanzong at nagtanong pa, kaya hinahanap ninyo si Chang Huang at pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, hindi ninyo pa rin siya nakikita. Umiling si Wu Heng bilang tugon, kung nakita namin siya, hindi magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan ngayon. Naging tapat ako sa inyo. Nakatayo pa rin ba ang inyong naunang pangako, Master? Nang marinig ito si La Shou, ikanaway niya ang kanyang kamay ng may pagpapawalang saysay, palagi kong tinutupad ang aking salita, maaari na kayong umalis. Mabilis na yumuko sina Wu Heng at Wu Gan at nagpasalamat sa kanya, salamat, Lord ng Pavilion. Mabilis silang umalis at nang makarating lamang sila sa proteksyon na hadlang ng Golden Court Mountain sila nakahinga ng maluwag. Sabi ni Wu Gan, kapatid Wu Heng, pinatay ng Evil Sky Pavilion si Qinju, paano natin ipaliliwanag ang ating mga aksyon kay Lord Mo Li? May plano ako, sagot ni Wu Heng. Kung hindi tayo gagawa ng ilang sakripisyo, paano natin mapapabayaan ang bantay ng Evil Sky Pavilion? Ang sikreto ni Chang Huang ay isang makapangyarihang impormasyon. Alam ng lahat na malapit na ang panahon ni Ji Tiandao. Kung malalaman niya ang sikreto, mahuhulaan mo ba ang kanyang reaksyon? Lumaki ang mga mata ni Wu Gan sa pagkaunawa, kapatid, napakatalino niyan. Ngunit paano ang tungkol kay Fanzong? Nakakagulat na sumali siya sa Evil Sky Pavilion. Kanina ay nagsalita siya ng walang galang at ininsulto ang Ten Sorcerers, nakakagalit. Si Fanzong mula sa Clarity Sect ay natutunan lamang ang Three Yin style matapos siyang mapatalsik sa kanyang sekta dahil sa pag-activate ng kanyang Cold Affliction. Naghanap siya ng paggamot saan man. Maaaring napagaling ng White Sorcery ang kanyang affliction, ngunit siya ay tinanggihan at dahil dito nagtanim ng sama ng loob sa sorcery. Hindi inaasahan na papanig siya sa Evil Sky Pavilion. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi siya naaayos. Dapat nating iulat ito. Dapat mamatay si Fanzong, utos ni Wu Heng. Inutusan ni Wu Heng ang 3,000 sundalo na manatili, habang siya, kasama ang isang cultivator na nakasuot ng pulang balabal, ay naglakad patungo sa isang mas patag na lugar. Nagsimula siyang gumawa ng kakaibang kilos na iyon muli, na ipinagpatuloy niya sa loob ng 1 oras. Kapatid, handa na ang communication formation, imporma ng cultivator na nakasuot ng pulang balabal. Tumango si Wu Heng, magsimula tayo. Pagkatapos ay lumuhad siya sa isang tuhod, nagpapakita ng kanyang paggalang, at tumawag, Lord Mo Li, may dalawa akong bagay na iuulat. Una, pinatay si Qinju ng Lord ng Evil Sky Pavilion, inamin ito ni Ji Tiandao ng personal, walang duda na totoo ito. Nang bumagsak ang mga salita ni Wu Heng, isang malamig na pagtawa ang umalangaw mula kay Mo Li, sige. Ang tawa ay tila halo ng panunuya at pagmamaliit sa sarili, na nagpapahirap na maunawaan ang intensyon nito. Tila nasanay na si Wu Heng sa pabago-bagong kalooban ni Lord Mo Li at hindi ito nakita na kakaiba. Pangalawa, patuloy ni Wu Heng, natuklasan ko na ang ika-6 na disipulo ng Evil Sky Pavilion na si Yan Yin ay may pagkakakilanlan ng puting mamamayan. Pangatlo, ipinaalam ko sa Evil Sky Pavilion ang sikreto ni Chen Huang sa pagtatangkang makipagkasundo. Malapit na ang katapusan ni Ji Tiandao. Kung malalaman niya si Chang Huang, desperado siyang hahanapin ito. Ang balita ay napakahalaga at tiyak na maniniwala si Ji Tiandao sa aming katapatan para sa kapayapaan. Naglatag na kami ng pundasyon para sa isang malaking pormasayon 5 milya hilaga ng Tangshe Town, malapit na itong matapos. Isang kalmadong boses mula kay Mo Li ang umalangaw sa loob ng Magic Circle, magpatuloy ayon sa plano. Kung gayon, dapat nating ipaghiganti ang pagkamatay ni Qinju. Sa huli, umaasa akong si Wu Heng ang magiging scapegoat,
mabilis na tumugon si Wu Heng nang may 3 paninindigan. Pagkatapos ay nagbigay siya ng mga utos sa mga cultivator na nakasuot ng pulang balabal sa paligid, magpatuloy sa pagtatayo ng porma sayon. Ang 3,000 cavalrymen sa likuran ay medyo naguluhan, dapat ba nating ipaalam kay Lord Wei Xian? Napansin nila na ang mga cultivator na ito na nakasuot ng pulang balabal ay walang intensyon na bumalik sa God Capital at tila palaging gumagala sa paligid ng Tangshi Town. Sa sandaling iyon, sa isang malayong grove, isang blue-robed swordsman na nagngangalang Yanrong ang nanood ng may bahagyang ngiti, kawili-wili. Sa sinabi nito, naglaho siya sa lugar. Samantala, sa loob ng Evil Sky Pavilion, yumuko si Ming Shirin at nagsalita, Master. Ang dalawang ito ay mga inapo ng Ten Sorcerers, maaaring mayroon silang mga nakatagong motibo. Tumango si Panzong bilang pagsang-ayon, napakalakas ng loob nila. Naglakas loob na gumawa ng gulo sa mismong ilalim ng ating ilong. Sumang-ayon din si Duan Mushe, tama ang ika-4 na kapatid. Maliwanag na nabigo si Little Yuaner, winasiwas ang kanyang kamao sa hangin, hindi dapat sila pinakawalan ni Master. Dapat natin silang hulihin at tanungin, tulad ng ginawa natin kay Fanzong, ibubunyag din nila ang lahat. Bakit kayong lahat ay nakatingin sa akin? May mali ba akong sinabi? Kumuha si Lasho ng isang libro, na wala sa pag-iisip, sa tingin ninyo ba ay hindi ko alam na maaaring sadya nilang inilabas ang impormasyon. Si Chinju ay isa sa 3 maalamat na mamamana sa God Capital at isang tunay na eksperto sa 6 na dahon. Sa pagkamatay ni Chinju, labis na nasaktan si Mo Li, paano niya ito basta-basta palalampasin? Bukod dito, sa usapin ni Xiao Yu, mayroon ng alitan sa kanila. Hindi kailanman makakahanap ng kapayapaan si Wei Xian. Naniniwala ako na bagaman naglilingkod sila sa iisang master, magkasalungat na sila ngayon. Ito ay isang sitwasyon kung saan naglalaban ang snipe at ang clam, nakikinabang ang mangingisda. Nang marinig ito, mabilis na sumabat si Duan Mushi ng may pambabala, malalim ang pananaw ng master. Tumango si Lasho sa kasiyahan. Tumingin siya sa paligid, napansin ang kawalan ni Huodo, nasaan si Old Hu. Yumuko si Duan Mushi bilang tugon, nagpapahinga si Old Hu sa kanlurang silid nitong mga nakaraang araw dahil sa pagkapagod. Ming Shirin, tandaan mong kunin ang kahon. Medyo napahiya si Ming Shirin, Master, ang kahon ay dapat na nasa ika-7 junior, kung hindi ako nagkakamali. Pupunta siya sa panganay at ika-2 senior. Hindi ako katapat ng kanilang husay. Nag-aalala lang ako na baka ayaw nilang buksan ang kahon. Tumugon si Lasho ng may kalmadong ugali, matalinong tao ang iyong ika-7 junior. Naguluhan ang mga disipulo sa sinabi nito. Sapat na matalino upang buksan ang kahon, paliwanag ni Lasho. Ang mga matatalinong tao ay may posibilidad na maging mapagpalagay. Napalunok si Ming Shirin, binabalaan ninyo ba ako sa sinabi ninyo, Master? Idinagdag ni Duan Mushi ang isa pang pilit na papuri, matatalino ang mga salita ng Master, palagi kong iniisip ang parehong bagay. Mabilis na idinagdag ni Ming Shirin, tama ang Master, sa loob ng 7 araw, kukunin ko ang kahon mula sa ika-8 junior. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Malapit sa Tiger Ridge Gang, dahan daw ang lumitaw ang isang malaking lumilipad na karwahe. Bagaman tila mabagal ang lumilipad na karwahe, sa isang kisap mata nakapalutang ito sa itaas ng Tiger Ridge Gang. Isang tauhan ang nag-ulat, pinuno, may papalapit na hindi nakikilalang lumilipad na karwahe. Nang marinig ito, biglang nagising si Zhu Honghong. Maari bang ang Orthodox sect ay naghahanap ng paghihiganti? Kung talagang ang Orthodox sect ito, iminumungkahi kong tumakas tayo ngayon. Tumakas. Isang biro. Ako, ang maluwalhating Evil King, matatakot sa Orthodox sect. Habang matapang na nagsasalita si Zhu Honghong, malinaw na naghahanda ang kanyang katawan para sa paglipad. Paalala ng isang tauhan, ang pinuno ng Orthodox sect na si Zhang Yuanshan ay may 7 dahon na Golden Lotus na antas ng cultivation. 7 lang na dahon. Hindi ko yun papansinin. Gayunpaman, maaaring sulit isaalang-alang ang iyong mungkahi. Aling daan ang pinakamabilis na labasan? Ang Back Mountain, mabilis na sagot ng isang tauhan.
Agad silang pinamunuan ni Zhu Honghong patungo sa likuran, ngunit nang marating nila ang pasukan, natakot siya na parang may ihi siya. Sa langit, 27 dahon na golden lotus at 26 na dahon na golden lotus ang pumulibot sa buong kuta. Pinuno, anong nangyari sa inyo? Pinuno, kumapit kayo. Nakalimutan kong dalhin ang inyong pantalon. Nagmamadaling inalalayan ng 2 tauhan ang nanginginig na si Zhu Honghong. Isang figure ang kumislap mula sa lumilipad na karwahe sa itaas, na lumilitaw sa lupa sa isang kisap mata. Sumunod ang boses ni Yin Hai, ika-8 junior brother, matagal na tayong hindi nagkikita. Nagmamadaling lumapit si Zhu Honghong na may mapagpakumbabang ugali, kaya pala ang panganay na senior brother ang dumadalaw sa Tiger Ridge Gang. Akala ko kung sinong walang alam na junior. Akmang ipapakita ko sana ang aking kapangyarihan. Nagbigay ng casual ng ngiti si Yin Hai, sapat na, maaaring takutin ng iyong mga trick ang iba, ngunit hindi ako. Bakit narito ang abalang-abala mong kapatid? Nang matapos ang tanong ni Zhu Honghong, lumapit ang isang tauhan, pinuno, kailangan ninyo bang magpalat ng pantalon? Naiinis na sinipa siya ni Zhu Honghong, hindi mo ba nakikita na ang panganay kong senior brother iyan? Tiningnan ni Yin Hai ang kanyang mga taga-sunod, iwanan ang kahon at ibalik ang lumilipad na karwahe. Matagal ko nang hindi nakikita ang aking ika-8 junior brother, kaya gusto kong makipagbalitaan. Mananatili ako sa Tiger Ridge Gang sa loob ng ilang araw. Nang marinig ito, tumanggo ang 4 na tagapagtanggol, ibinaba ang kahon, tumalon sa lumilipad na karwahe, at naglaho. Tiningnan ni Yin Hai ang kahon, ang palaisipan na ipinahayag ng ika-7 junior brother. Sumagot si Zhu Honghong ng may ngisi, kaya pumunta ang ika-7 senior sa panganay na senior. Sa aking opinyon, hindi dapat buksan ang kahon na ito. Bakit mag-abala kung haantong ito sa isang labanan? Hindi ito sulit. Tumingin si Yin Hai sa malayo, umaalingaw-ngaw ang kanyang tawa, anuman ang nasa kahon na iyon, hindi ako interesado. Ang talagang nakakaakit sa akin ay ang malawak na mundong ito. Wala akong ganoong engranding ambisyon, senior brother. Gusto ko lang mamuhay ng simpleng buhay. Ika-8 junior, kung ang kahon ay naglalaman ng sandata ng heavenly grade, lalo na ang uri na pinakamamahal mo, ano ang gagawin mo? Lumiwanag ang mga mata ni Zhu Honghong, kaya naglalaman ito ng sandata ng heavenly grade. Kung gayon, dapat itong buksan. Hindi dapat manatiling nakatago ang ganoong sandata. Tiningnan siya ni Yin Hai, sa halip na magpabe, dapat kang maglinang ng masigasig. Ang iyong kasalukuyang antas ay malayo sa kakayahang kontrolin ang isang sandata ng heavenly grade. Pagkatapos lamang maabot ang nascent divinity tribulation realm, maaaring tunay na magamit ang isang sandata ng heavenly grade. Nang marinig ito, nagbuntong hininga si Zhu Honghong, ang loika na binanggit ng senior brother ay hindi ko maintindihan, ngunit itinuro lamang sa akin ng master ang 7 layer ng 9 tribulations thunderous energy. Kulang ako ng 2 pangunahing layer. Ang pag-abot sa puntong ito ay mahirap na para sa akin. Maaari mong isantabi ang 9 tribulations thunderous energy sa ngayon. Mayroong hindi mabilang na mga banal na kasulatan sa paglilinang mula sa mga kilalang sekta na maaari mong gamitin bilang mga alternatibo, payo ni Yin Hai. Hindi ko gusto ang mga tinatawag na kilalang banal na kasulatan ng sekta. Pagkatapos magsanay, kakaiba ang pakiramdam nila at hindi talaga angkop para sa akin. Mas gusto ko ang 9 tribulations thunderous energy, sagot ni Zhu Honghong. Pagpasok sa kuta ng bundok, ginawang tahanan ni Yin Hai ang kanyang sarili, dumiretso sa trono at umupo. Ika-8 junior, nagtatrabaho ka para sa ika-7 junior sa lahat ng mga taon na ito, hindi ba? Tumawa si Zhu Honghong, mutual assistance lang sa mga kapwa-disipulo. Tutal, disipulo ka rin ng Evil Sky Pavilion. Ang maliit na kuta na ito ay hindi angkop sa titulong Evil King. Nagkaroon ng malungkot na ekspresyon ang mukha ni Zhu Honghong, panganay na kapatid, hindi ito ayon sa gusto ko. Palagi akong nasa bingit. Noong huling pumunta ako sa Green Jade Altar, nakasalubong ko ang master. Kung hindi ako mabilis na nakatugon, maaaring hindi mo na ako makita muli. Bakit lilito ang ating matandang master sa Green Jade Altar? Tanong ni Yin Hai.
Matapat na sumagot si Zhu Honghong, hindi ko alam. Ang Green Jade Altar ay sakop ng Orthodox sect. Hindi ka ba natakot na papatayin ka ni Zhang Yuanshan? Bakit ako matatakot sa kanya?